1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Assalamualaikum sa lahat ng nakikinig, tumututok, sumusubaybay dito sa ating himpilang 1116 DXAS, your community radio. Ito po ang programang Family Matters at kami ang inyong mga makakasama. Ako po si Dang Estrada. At ako naman po si Edna Marcelo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buenos dias mga kaibigan at mga tagapakinig. Hello Dang, hello Kuya. Kumusta? Buenos dias Ate Edna, kamusta dyan? Dito po ay napakaganda ng sikat ng haring araw, kaya po sa mga naglalabada, napakaganda pong oportunidad. Ano po, habang nakikinig po kayo dito po sa amin pong programa, habang nagkukuskos ng mga bagay-bagay, ay tayo po ay makibahagi sa atin pong programa. Yes, samahan nyo kami at sasamahan din namin kayo habang kayo ay, sabi nga ni Ate Edna, naglalaba. Oh, yan. Ikaw ba, Ate Ed? Nakapaglaba ka? Tapos na. Tapos na. Very good. Tapos na. Kasi sayang Ayan. naman, sabi mo, ang ganda ng sikat ng araw. Talagang bigyan natin ng time to shine ng ating mga labada. At para mamaya, pwede nang kunin at tupiin. Galing talaga ng mga, ng mga nanay natin for multitasking habang nakasalang napakahusay natin sa ganyan. habang nakasalang sa washing machine, nagluluto, 'di ba? May ibang ginagawa. Oo. So yan, ako. Samahan nyo kami. Sasamahan din namin kayo. Or baka yung iba tapos na yung kanilang mga task diyan, kape-kape, 'di ba? So magchikahan tayo. Yan, Lalong-lalo na Ate Edna. Ngayon ay March is Women's Month. Women's Hindi Month. ba? So buwan ng mga kababaihan. Kaya last week pa lang pinag-usapan na natin yung tungkol sa courage to lead, na meron tayong mga Esther moment. Di ba? So ngayon naman ay pag-uusapan natin yung a woman wise in wealth, generous in heart. Yan. Napakagandang topic. Yeah, so usapang pera tayo, usapang finances, usapang pag-iipon, pagbabudget, at pagiging wais sa pera. At nakakatuwa kasi, merong mga principles sa Bible na po pwede nating matutunan, at yun yung favorite natin na chapter at book na Proverbs 31. Diba, Ate Ed? Sa inyo ba, Ate Ed? Sino yung Ganda-ganda niyan. Usually, tinatanong ko to sa mag-asawa sino yung tagahawak ng finances? Kasi dati, meron tayong pag-iisip na hindi, dapat ang babae ang tagahawak ng finances. Pero rinig ko din sa mga financial experts na hindi ibig sabihin babae yung tagahawak. Ang tanong is, sino yung marunong mag-handle ng finances? Dito sa office, may office-mate kami na sinubukan nila yon. Di ba? Na nung una, si husband yung may hawak. Tapos, tinry nila 1 month, si wife ang humawak. Eventually, sabi ni wife,
ayoko na. Ikaw na. Exciting yan ah. Ikaw nang humawak. Kaya nasa stress daw siya. Hindi yun, kumbaga hindi yun yung strength niya. So, si husband na hanggang ngayon yung may hawak ng money. Sa inyo, te, sino ang may hawak at sino yung mas may, kumbaga pa gift sa finances? Ang aking asawa dahil siya ay nagtapos ng banking and finance, Oho. kaya bahala siyang mamahala sa kanyang Sa inyong finances. kinikita. Ano po? So, kapareho kayo. Sa akin, mas Oo. nag-work sa amin yun. Yun, di ba? So, ibig sabihin, not necessarily mga kababaihan yung tagahawak. So, depende po kung sino yung mayroong gift sa paghahawak, pag-handle ng finances. Pero ngayon, dahil nga, syempre, mga kababaihan, yung usual, kumbaga pa sa mga nakasanayan, lalo na ng mga Pilipino, mga babae talaga. Kaya nga, di ba, sa ceremony sa kasal, di ba, parang yung aras, ibinibigay ng lalaki sa babae. Kasi ang role ng lalaki is to Sa produce babae. wealth. Di ba? Sila yung nagtatrabaho, sila yung magpapasok ng pera sa pamilya. Pero ngayon, makikita natin na syempre kasama yon. Kumbaga tulungan. Ayan, tulungan. Pagdating sa budget, di ba sabi mo, Ate Ed, sa inyo ay si Kuya Arnold yung nagmamanage. Pero pagdating sa decision making, dalawa kayo, tama ba? Po. Ako ang tagatanggap ng budget na ibibigay niya. So yun, kasi mas madalas siya yung tagabili ng mga bagay dito sa bahay. Kaya pinaubaya ko na sa kanya yun. Oo. Pero yung budgeting, especially pagkamalakihan ng mga together nyo mini-make yung decisions. Together yun. Kailangan pag-desisyonan ng mag-asawa kasi yun eh. Kasi lalo na kung halimbawa, major decision yan, saan ilalagak ang yung mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon, ang pera. Okay. So, yan. Number 1 point natin is budgeting with vision. Ibig sabihin nito, yung wise spending and saving. Diba? Yung Proverbs 31 woman, sabi dun, hindi lang siya nagsisave ng money. Okay? Part yun siya ng management. Saving, spending, tapos dapat meron siyang plano. Kayo ba, Ate Ed, paano kayo nag-budget? Sige nga, tingnan natin. Paano yung budgeting? Sabi mo si Kuya Arnold yun. Pero paano nyo ginagawa yun? Pinag-uusapan namin kung saan yung bulk ng mga expenses. For example, kapag nagpapaaral ka, yung bulk ng expenses madalas liban sa food, yung pagpapaaral. So lahat yan, halimbawa sa buong isang taon, magkano yan kung may scholarship yung mga bata. So kung for example, half nun yung scholarship o yung minimal na binabayaran mo sa eskwela, sa mga libro, sa mga gastusin sa project. So yan, napag-uusapan yan. Para maiangkla mo siya doon sa kung ano yung income mo doon sa magiging expense mo. Kasi yan ang mga malalaking, sa amin yan ang mga malalaking bulk sa liban pa sa, siyempre, yung mga kuryente natin, yung mga tubig natin, na may kalakihan lately, So yan, wala naman kami sasakyan, motor lang. So kumbaga, mas na-manage na doon ng maayos. Kung saan pa talaga nagpaplano na paano madadagdagan yung kinikita, paano makaka-save, For example, sa kuryente, so dapat hindi na tayo ganito kalakas sa susunod na buwan. For example, yung mga ganong klase ng mga part ng pagtitipid, yung saving. Hindi lang pagsisave na nakakapagtabi, kundi yung saving doon sa expense na babawasan mo, na di-decrease yung expenses doon sa ating pong mga pang-araw-araw na mga gagastos. Mhm. So, yung pagbabudget ay paglalagay ng pangalan sa bawat sentimo. Natutunan ko din to sa isang Yes. financial expert na dapat daw lagyan mo talaga ng pangalan yung bawat halimbawa 10%. Diba? Usually tayo, yun talaga yung unang-una nating inilalagay, yung 10% para sa Panginoon yan. Yung iba, dinadagdagan pa yan kasi iba yung tithes, iba yung offering. So, depende din yan. Yung iba, Offering. merong mga sinusuportahan na missionary, so tinatabihan din nila yun ng ganon.
So pagkatapos nun ay lalagay naman sa savings or emergency fund or yung na-mention mo Ate Edna para sa education ng mga bata o pangbaon Education. sa buong usually ang sweldo is 15 katapusan. So ibig sabihin baon sa next 10 days na pasok ng mga bata. Tapos yung budget sa pagkain. O magkano ba yan everyday na ibabudget natin for 10 days? Anong mga ulam? Ay, hindi pala. 15 days. Anong mga ulam? Breakfast, lunch, dinner. Parang minsan ang ang matrabaho. Kasi parang kailangan ba Kasi i-detalye? nag-iisip ka. Oo. Pero 'di ba pagka iisipin natin kahit nga sa opisina, ginagawa yung budgeting. Pagka talagang hindi ka sanay mag-budget, ano yan, parang nakaka-stress naman yan. Basta may pera, okay na yan. Yun na nga yung danger, hindi ba Ate Edna? Na parang pag feeling mo, ay may Oo. pera pa ako. Uy, meron pa palang laman yung ATM ko. Ano kayang mabibili ngayon? Pupunta na dun sa mga online shopping. Tapos biglang ting, Shopee. Alam mo na yan, di ba? Kaya dahil hindi ako nag-online eh. Wala akong mga Wala apps kang ng ganun na Shopee app. at ng, ay sorry. Okay lang, Oo, Shopee, wala Lazada. sorry. Alam nila yan. Alam ng mga listeners natin yan. O, Wala akong ganon. So Oo. sabi minsan sa akin ni Arnold, bakit bakit wala ka kasing app na ganyan? Para kung for example may libro akong bibilhin, gusto niya, ako na yung ayoko niyan kasi sabi ko baka mawili ako sa kakabili ng, alam mo yun, pagka gusto mo yung libro, bisyo ko kasi yun minsan eh. Oo. Medyo napigilan na lang ako ngayon sa pagkakabili ng libro. Pero ano po no, yung susugan ko lang yun sa iyo, Dang, na sinabi mo kanina na yung papangalanan mo yung lahat ng gagastusin mo para makita mo sa budget list mo. Ano talaga yung pinagkakagastusan mo? Ano yung dapat at saka yung hindi? Nung dalaga ako, naalala ko, ultimo 25 cents nakasulat siya sa ledger. May ledger talaga ako noon, yung 'di ba uso Oh. noon yung mga gano'n, yung malalapad na Oh, na yun. ledgers. Meron talaga ako noon. Kasi 'di ba siyempre lalo na kung may tumutulong ka sa pamilya. Nung nasa FEBC pa tayo dito sa Valenzuela, Mhm. talagang meron akong gano'n kasi dapat alam ko saan napunta yung 25 cents or may natira bang 25 cents at saan napunta yun kasi baka nawawala pa yung 25 cents. So meron akong mga gano'ng klase ng discipline noong ako dalaga pa. Kasi kailangan kong i-monitor, 'di ba? Alam mo naman 'yan yung sa ano natin talagang we will really pray no doon po sa atin pong mga pagtanggap ng salary ng mga panahon 'yon. So doon talagang na ano ko doon, mas nakita ko doon na ano yung kahalagahan na nililista ko, ano yung importante, ano yung hindi, ano yung yung nakalista doon sa listahan ko na dapat hindi ko siya binili kasi po pwedeng masira niya yung flow nung budgeting ko sa every 15 tsaka 30th ng buwan ano. So nakakatuwa lang isipin na pagka naaalala ko yun, yung mas gusto ko siya na mas magawa na kumbaga talagang gano'n na detalyado din. Minsan kasi yung nalilista na lang natin ano yung bulk, no? Yung mga major na expenses natin. Pero tama yung paalala mo sa bawat isa sa ating mga nanay, sa ating mga kababaihan na dapat nililista natin ano talaga pinapangalanan natin, hindi natin sinabi na yung 50 pesos, ano yung binili mo nun? So, pwedeng dapat alam natin saan natin nilagay yung 50 pesos na yun doon sa expense natin. Correct. At ang kagandahan nun, iba Ate Edna, na pagka, halimbawa, nilagyan natin ang pangalan. Yung iba-iba yung mga style eh. Yung iba, envelope. Nilalagay, ito pang savings, Oo. ito pang baon, education, basta kailangan nandun siya sa envelope, nilalagay nila. Tapos, at the end of the month, or pag halimbawa, tama, susweldo na ulit. Diba kasi 15 nagsweldo, halimbawa. Tapos, malapit na yung 30, tapos tinignan yung envelope, uy, may mga sobra pa tayo para sa food. So, ang gagawin may sukli. is, ilalagay yung sobra na yun doon sa savings. Ibig sabihin, nakatipid sa pagkain. O kaya, baka kaya nakatipid kasi merong mga nag-invite ng mga dinner or party. So, Oo. yung isang meal ninyo ay hindi nyo nagastos. So, Na libre. oo, na libre. So, nilagay mo ngayon Naging doon blessing, oo. sa savings mo Mm. na hindi mo namamalayan. O kaya naman, sa mga single, sa mga single na katulad ko, meron kang inalat
na pang eat out. Di ba? Halimbawa, kasi di ba we treat ourselves minsan, paminsan-minsan. Eat out na ang binudget mo halimbawa is 300. Eh yung barkada na kumain kayo, merong isa na may birthday ba or may nag-treat. So yung 300 mo ngayon, hindi mo nagastos kasi may naglibre. So ngayon, diretso yung 300 doon sa savings mo ulit. O, di ba? So, ang kagandahan nun, Ganda nun. na hindi mo siya okay, pwede naman, walang problema. Di gastusin mo sa the following day or anything. Pero maganda din na, Oo. okay, ganito yung disiplina ang gagawin ko. Na pagka merong sumusobra every 15th or 30th, or kung yung iba kasi once a month sumasweldo, tuwing 30 lang or 15 lang, buong buwan na yung sweldo na yon. So, tuwing may, at the end of the or pagka papasok na yung bagong sweldo ulit, yung lahat ng matitira ay diretso sa savings. Hindi nyo po yan mamamalayan na mas dumadagdag. Dumadami na pala. Pero di ba aside doon, dapat nga, halimbawa, 10, 10, 7, 10, 10, 80. Pwedeng ganon. Yung iba naman, 10, 20, 70. Ibig sabihin, 10% para sa Panginoon, ibabalik. Konting side na bakit palaging merong 10% para sa Panginoon? Actually, pwedeng higit pa doon. Or pwede ding mas mababa pa. Nasa sa inyo po yun. Ang ating lang gustong i-share is yung principle ng kahalagahan na inuuna yung Panginoon. Bakit? Kasi, bakit Amen. kami sweldo? Dahil binigyan ka ng Panginoon ng kakayahan na makapagtrabaho. Yung porsyento na ibabalik mo sa Kanya bilang pasasalamat, ay worship natin yun sa Panginoon. So kaya nga, depende po yan sa inyo kung ilang porsyento. Hindi yan stricto na, dapat 10%. Okay? Kailangan, yung di ba, God loves a cheerful giver. Pero yung iba, meron talaga na gusto 10% kasi yun yung nakikita nila na nararapat sa Panginoon. Actually, pwede nga mas higit pa. No? Depende na nga. So, depende sa inyong budget. And then, yung 10% or 20%, that's for your savings. Savings, okay. Iba-iba din yung savings. So, share ko na din. Una, merong for emergency Go ahead. fund. Okay? Napakahalaga niyan. Just in case merong biglaan na may magkasakit, merong mabubunot, pwede din, halimbawa kung may sasakyan, di ba minsan na-flatan, o kaya merong piyesa na kailangan ayusin sa sasakyan ninyo. Yung sasakyan ay mahalaga para sa pamilya, paghatid, pagpunta sa trabaho ni mister, or pag may transportation ninyo, di ba? So mahalaga yon. So sa savings din, pwedeng dun kukunin yung para sa education nga ng inyong mga anak. So, iba-iba, no? Iba-iba yung mga savings. Pero meron din isang savings, ito, part ito ng aking side hustle, no, na yung insurance natin. Kasi Ganda. napakahalaga yon na just in case merong mas malubhang karamdaman, yun yung critical illness, di ba? Na alam natin, ang hirap magkasakit sa Pilipinas. Di ba? Aside sa PhilHealth natin, aside sa mga SSS natin, sana makapaglaan din tayo ng para sa dalawa yan. May HMO, yan yung pwedeng pang check-up, okay, yearly yan. Meron din yung life insurance natin na kung maaksidente, kung mayroong mga critical illness, magandang napaglalaanan din natin siya. So, ayan na, 10, 20, or even 30 yung iba, depende nga sa kalalagayan at finances natin. Pero mas maganda, kahit na magsimula tayo ng maliit, and then eventually, pag lumalaki yung income natin, lalakihan din natin siya, di ba? Tapos, mabubuhay tayo doon sa either 70% or 80% ng budget natin. So, yan, no? Nakaka-inspire yung Proverbs 31 natin. Tingnan lang natin yung mga ibang verses, Ate Ed. Yung verse 14. Ano ba yung example sa atin dito? Sabi niya dito sa verse 14, she is like the merchant ships bringing her food from afar. So ito yung tumitingin ang mga kababaihan. She looks for the best value or source. Saan ba siya makakakita ng mga best source, no? Parang nag-outsource siya ng mga produkto na pwede niya hong pagkakitaan, pwedeng pangangailangan nila. Best na may value at siguro mas mababa ang presyo nito.
Oh, no? 'Di ba minsan may mga ano tayo, may mga bulk na mga pamimili na yes. nakakaano talaga, nakakatipid. So, ganun daw tayo ng mga kababaihan, masyado tayong ano diyan, matalino, no? Kung saan nga ba, Mare? Mare, saan ba tayo Oo, makakaano? Ay, sana yung Mare, mga meron akong sale nakitang ganito, ngayon. bagong tindahan. Oo, yung sale. Oo, no, nang makakapagtipid tayo sa atin pong mga pangangailangan, no? Lalo na ngayon sa mga pangangailangan natin sa bahay, may mga maramihan na tayong pwedeng mabili kung yan naman ay panay nating ginagamit sa atin pong tahanan. So mag-outsource ho tayo ng mga pangangailangan natin para makatipid at para mas makadagdag dun sa savings na po pwede ho nating itabi para sa atin pong pamilya. Ang ganda niya. Mhm. Verse 16 naman. She considers a field and buys it. So ano naman po ang sinasabi dito? She does her research, due diligence before spending. So tayong mga nanay, napakadalubhasa natin yan. Siguro si Tita Zen, ano, sa rami ng ano niyan nadalubhasa na siya dito sa kung paano yung kanya hong pagre-research, no? Imaginein mo yan, hindi lang siya naging masipag, ano po, or tayong mga kababaihan, mga nanay, hindi tayo basta-basta gumagasta, no? Gumagastos kung hindi naman po kailangan. So pinag-iisipan natin ng maigi, nagiging masipag tayo dahil minsan nga, 'di ba? Or hindi nga, madalas nga po na tayo po mismo ay gumagawa ng paraan para madagdagan yung ating pong mga kinikita. Ganun tayo kasipag na hindi lamang tayo nag-iisip na hindi ko to bibilhin. Ito lang ang bibilhin ko para makatipid. Tayo pa'y ganun kasipag, no? Para mag-research kung ano pa yung mga pupwede nating gawin para po sa ikadadagdag ng ating pong mga kinikita or yung mga savings natin. Kaya Mhm. nakakatuwa pong isipin, no? Dito sa verse 18 at ito pa ang sinasabi dito at napakaganda ring paalala na sa atin. She sees that her trading is profitable. So yun po, no? Siya po ay nagbibigay ng mga mga idea kung paano makakapagbenta, makikipag-trade, no? Yung trading na sinasabi natin, yung minsan ang daming umayos ang buhay dahil sa mga buy and sell ng mga kananayan, ng mga kababaihan, no? Hindi lang sila nakafocus dun sa kanilang kinikita. Bagkos nagiging paraan pa yun para mas maging matalino sila na ano nga ba ang gagawin ko para umangat yung ano ko, financial margins, yung mga gains na kailangan, no, yung mga pwede pang maidagdag sa atin pong mga pinagkakakitaan, yung sinasabi nga ni Dan kanina, ang ganda-ganda nung kanyang side hustle, no, single pa lang yan pero ganun na siya kasipag at ganun na siya katalino kung paano niya gagamitin ang kanyang talento, ang kanya pong mga opportunities, no, na nabigay sa kanya ng Panginoon para mas lumawak yung reach ng kanya pong mga dapat na mga pagkakitaan pa. So nakakatuwa, may encourage kayong mga single, tayong mga kananayan. So kung tawag po natin yun, ano po, kung yun po ay binibigay na opportunity sa atin ng ating Panginoon, ipanalangin ho natin kasi maganda po siyang oportunidad para po sa ating pong sarili, mag-grow ka, magle-level up ka. Ganun daw ang mga nanay dito sa Proverbs 31. Talagang hindi lang siya nakastuck sa bahay, kundi talagang gumagawa siya ng mga kaparaanan niya para makatulong sa pamilya. So, naalala ko nga din dito, Dang, nung maliliit pa sila Sofia at hindi pa ako masyadong nakakaalis ng bahay. Talagang yung inuupahan namin dati, maliit lang siyang area pero nagtayo ako ng sari-sari store. Tapos nagluluto ako ng mga order ng teacher, nagtitimpla ako ng kape. So sa akin nai-enjoy ko siya kasi yung ano, yung imbis na hihingiin mo pa sa husband mo, yung halimbawa for example, yung pamasahe mo sa pagsundo sa mga anak mo, hindi mo na siya hinihingi. Tapos sa sarili mo, nagbibigyan ako nun ng ano, yung satisfaction na, wow, may kinikita ako. So yun ano, yung tayong mga nanay, hindi ho lang natin limitahan yung mga sarili natin na ay ganito na lang ako. So parang hindi na tayo nagkakaroon ng ng ano pa, ng mas malawak na na pangunawa sa ano bang po pwede nating magawa or gawin pa para po hindi lamang po sa ating sarili bagkos mas makatulong tayo sa ating pong pamilya. Lalo na ngayon 'di ba, ang buhay ngayon hindi ho madali. Lahat nagtataasan ng presyo, lahat Mhm. halos ano no, mataas ang
presyo pero nag-aangatan, no? Pero yun po yung binibigay sa atin na idea, no? Paano nga ba tayo mas magiging masipag pa at makita natin yung mga profitable na mga bagay para mas makatulong sa atin pong pamilya. Kaysa magrereklamo ho tayo, ano po, sa ano ba tong kinikita mo, ganyan. Hindi ho. Tayo po ay magsumikap na makita natin ang mga oportunidad na binubukas sa atin para po maging profitable. Oo, mukhang excited ka na sa point number 2 natin eh. Yun yung number 2 natin yan. Pero babalikan natin yan mamaya. Ipapound ko yan, no ha. Pero yung number 1 natin is that yung budget natin. Okay? So, makikita natin yung budget, pinag-uusapan yan, tinatrack natin saan napupunta yung pera. Hindi ito yung pagpipigil na, gusto ko talaga yung ganon. Oh, okay. So, kung gusto mo talaga yan, pag-ipunan natin. Okay? Ilalagay natin siya. Hindi natin siya bibilihin agad. Kailangan i-save natin yan. Di ba minsan yung mga anak or mga, nanay ko, minsan lumalambing. Pwede mo ba akong bilan ng ganito? O kaya minsan hindi naman sasabihin na pwede bilhan. Parang nasisira na nga yung cellphone. O yan. O di ba? Pero hindi natin mabili agad. So, nilalagay natin siya doon sa wants natin, pagpe-pray natin at pag-iipunan natin. Tapos eventually, pagka na-reach na yung goal na yon, okay, ganitong amount yung bibili natin, doon natin siya bibilhin. Diba? So, budgeting isn't about restricting joy. It's about giving your money a mission na ina-assign mo siya. Ito yung paglalaanan natin. Ito kasi, ang challenge po, kapag hindi natin binudget ng maayos yung ating pera is mangungutang. Naku, yan yung mahirap. Ano? Yung mga loan na yan. Taga-London na tayo. Loan doon, loan dito. O, diba? So, kaya yung ating... London Bridge. Oo, yung ating encouragement po, reflection question at pag-isipan. Itong month na to, itong nakaraang buwan na to, na planuhan ba natin? Napagplanuhan ba natin yung ating mga needs? Or na ibigay natin sa ating mga impulsive na wants or emotion, diba? So, paki-check po yung mga cart, pakitignan, kailangan ba talaga pag-isipan, tulugan, okay? So, minsan nandun tayo pagka merong mga sale, ayan, naku, kasi baka hindi na siya mag-sale ulit. Ina-assure ko po kayo, magsi-sale ulit yan. Kaya wag kayong ma-pressure sa sale dahil pwedeng magsisale ulit excited. yan. Oo, kailangan talaga pagplanuhan at pag-isipan. At gusto ko yung sinabi mo, Ate Edna, na dahil alam ko na hindi ko mamamanage yung pagka meron akong online shopping app, hindi ako maglalagay nun. So magandang practice po yun sa ating mga kababaihan, sa ating mga kaibigan dyan na wag nang maglagay ng temptation sa ating mga app, lalo na ganun-ganun lang yan, add to cart, Yes. okay, check Kung out, hindi mo kaya. Oh, naku, pagdating ng bayaran, yun na, nagkakandara na. So, dapat Yun na. wise tayo pagdating dyan. So, yun na, point number 2, yun na yung creating multiple streams of income. Napaka madiscarding move yun na merong Nanay. tindahan, o, diba, na meron din akong kilala, Ate Edna, na tuwing ihahatid ng mga anak, tumatambay doon sa upuan ng mga nanay. So, imbis na magchika-chika lang siya, nagdala siya ng mga binibenta, o may snacks dyan, painom, or sige, or hindi man kung mga Wow, anik-anik, ganda. o, diba? So, doon, habang chumichika siya, nakakapagbenta siya, diba? Alam naman natin, kumikita, o, diba? Yung alam natin yung mga pampa-beauty, yung mga, sabihin ko na, mga Avon, mga Oo. Natasha, o yan. So, yung mga nanay doon, nabebentahan niya. So, kumikita din siya doon. So, yung kagandahan doon is yung diskarte, di ba? Na alam natin yung sinabi mo nga na, huwag magreklamo lang kay mister na kulang na naman ng sweldo mo. So, mag-iisip tayo ng paraan. Katulad nung Proverbs 31 woman na sabi doon, Proverbs verse 13, she selects wool and flax and works with eager hands. So may mga raw materials, pinapalago niya. Parang halimbawa, pagka nag-food processing ka, kung pork lang yung binili mo, tapos ibebenta mo ulit as same as pork, same value pa, pwedeng magpapatong ka lang.
Pero pag yung pork, Mm. pinrases mo at ginawa mong longganisa, ginawa mong tosino, Mm. tumataas ang value. Minsan nagiging 50% to 100% Doble. yung kita. Oo. Hindi ba? So, Laki ng kita. ganun yung nangyayari. Sabi pa doon sa verse 19, in her hands she holds the distaff and grasps the spindle with her fingers. Ibig sabihin, yun. From raw materials, yung tela, nakita niya, wool flax, inano niya, tinahi niya, ginawang damit. So, nagkaroon ng production. And then, she makes linen garments and sells them and supplies the merchants with sashes. Nag-wholesale retail. So, ibig sabihin nun, kung ano yung inyo pong grace gift, kung ano yung inyong talento, ay ginagamit para mapagkakitaan. Di ba? Kaya, yun kami nun, kaya alam ko hindi naman alam, pero naranasan at nakita ko pa magluto ng mga puto, kutsinta, sapin-sapin, biko, lahat ng kakanin. Di ba? Pati siopaw ni na Tita Zen. matigas, malambot, malabsa. Natigman ko po lahat yan kasi nag-eksperimento ang nanay ko sa siopaw. Di ba? So, Ikaw pagluluto ang kasi. unang customer niya. Pagluluto yung kanyang gift. So, yun yung ginamit niya Mm. para mag-share sa ibang tao, magbenta, pinagkakitaan. Delivery girl po ako ng puto paw dyan sa may Fibias. Di ba? College ako Siyempre, yung bago. ating lugar noon. Yes, bago ako pumasok ng school sa AMA. Dadaan muna ako doon. Tapos yung bayad, yun ang aking pamasahe. So, hindi ko Pamasahe. matandaan kung pati Ganda, sa no? FEBC canteen nakapag-deliver din ako. Pero kasi yung usual na dinideliveran ko, Malamang kasi lagi ng Fibias. citizen, sumasama Oo. ko sa... Diba? So, yun, di ba pati mga anak ay natuturuan natin to be entrepreneurial kapag ito yung mga ginagawa natin. Kaya nakakatuwa na alamin po natin ano ba yung skills natin, organizing, teaching ba yan, digital skills, para makapag-contribute sa financial health ng ating mga pamilya. Kaya yung reflection question natin, Ate Ed, ano yan? Sabi dito, what talent has God given you that could be developed into a small business or a way to help your family financially? So, ang ganda pong tanong nito, no? I-assess po natin sa ating mga sarili, lalo na ngayon, di ba, Dang, yung mga ganchilyo, mga pagbuborda. Yan, correct. Napakalaking kinikita ngayon dyan. Tsaka yung mga paggawa ng mga artificial na bulaklak, no? Makikita na natin sa YouTube yan. So, baka may talent kayo doon. Kaya yung question na yan, ano nga ba ang gift mo, yung talent na binigay sa iyo ng Lord na makakadagdag sa iyo para sa dagdag kita ng iyong pamilya. Hindi lang self-satisfaction, kundi ano po talaga yung dagdag nito sa inyo pong pamilya. Yes, ang galing Ganda, nun. Gusto ko ganda. yung sinabi mo na you enrich yourself, hindi ba? Yung oras mo ay nagiging productive. Tapos, Productive. nagiging source of income Income. para Source of sa income. pamilya. Totoo yan. Kasi naalala ko din, nag-meat processing ang nanay ko. Tsaka kasi sa TESDA, may mga libre na mga pag-aaral para sa mga kababaihan, sa mga gustong matuto. Halimbawa, nasa eskwelahan ng mga anak, di ba? Or hinatid mo. Ikaw naman, papasok ka din sa eskwelahan. TESDA naman. Di ba? Cookery. Ang dami dyan eh. Meron din, nanay ko kasi suki ng TESDA. Halos lahat ata ng kurso Oo. kinuha eh. Kasi libre nga. Oo. Hindi ba? So, Oo. ganun din. Puntahan niyo po yung TESDA na malapit sa inyo. Minsan, alam ko, dinadala din ng TESDA sa mga barangay. Yung mga tinuturo May share lang nila. ako dyan sa'yo, Dang. Sige, Ate Ed. Isi-share ko lang kasi yung pagpunta mo dun sa sinabi mo na ang test na ninadala yung mga livelihood programs sa mga barangays. Recently, nakadalawa na kami sa church Ooh. namin, project po ito, livelihood program. At nakakatuwa ho kasi yung mga ginagawa naming resource persons, nag-aral sila sa iba't ibang branch ng test.
So yung isa sa Malabon, yung isa naman sa Maynata. So alam mo po ba na itong mga ideas nila, mga knowledge na natutunan, ngayon na isi-share na natin, no? Parang holistic approach ng church, na programa ng church para makaabot tayo sa mga barangay sa Caloocan. So yun po kasi yung ano namin, ano, ang kwan ng church namin so doon sa Caloocan. Nakakatuwa pong isipin na talagang interesado sila at talagang nakakatulong ito. Kung hindi ba, hindi lang sabi nga, hindi naman tayo nabubuhay lang sa tinapay lamang, no? Kung hindi mabubuhay tayo dahil sa salita ng Panginoon. So yun, nagawa natin siya na nag-link, no? Na-align doon sa ating purpose bilang mga nagsishare ng salita ng Panginoon. And at the same time, nakakapag-share tayo ng pangkabuhayan. Yun po, yung dagdag kita at pangkabuhayan sa mga nanay na nasa bahay, sa nanay at sa mga lola na nag-aalaga ng mga apo, no? Or ng mga anak. So yun po ang kagandahan dito. At yun nga nakita ko, ay share ko nga tong idea na to kasi pwede ho nating gawin yan to make, no, to spread the word and at the same time to spread the knowledge na tuturuan natin silang mangisda, tuturuan natin silang maging profitable. Correct. At napakarami pong opportunities. Ang kailangan lang ay hanapin natin, magtanong, at libre po yan. Minsan niya, Ate Edna, halimbawa, nag-aral ka ng pananahi, may mga programa din na bibigyan ka pa ng pagsimula ng puhunan. Di ba? Alam ko, nabibigay din sila ng sewing kit. Diba? Ng ano, yung makina. Oh. Tapos kung cookery, Makina. mga kawali at ano yung bibigay nila. Sa mga kalalakihan, kung welding, Ay, ang ganda. bibigyan ka nila ng welding set. Oh. Hindi ba? So, meron at meron pong programa. Kailangan lang hanapin at alamin. Tapos may trainings talaga yan. Na pagka Ipanalangin. yung grupo ng mga kababaihan ay ma-develop nila yung halimbawa as a community, magiging cooperative siya, bibigyan pa sila ng puhunan, ng DTI pa ba yan, trainings para mapalago nila. Ang dami po niyan. Ang kailangan lang ay meron tayong heart na i-develop yung sarili natin, yung skills natin. Kasi pag-iisipin natin, investment natin yon sa sarili natin. Ina-upskill, yun ang pinag-uusapan natin, to level up yung ating mga sarili. At Yes. hindi natin napapansin yun kasi nakikita yun ng mga anak natin, ng pamilya natin. Grabe talaga yung nanay ko, madiskarte. At nagiging blessing sa family, di ba? So, na-mention Sa mo nga din yan, Ate Edna, ngayon, you're upskilling yourself para sa ministry. So, very supportive ang family. Hindi natin minsan nakikita yun ng malakihan ngayon, pero yung effect at yung impact nun sa ating family, sa ating community, ay makikita natin in the long run. So yan, 2 puntos na yan na binigay natin. 10:07, mag-break tayo sandali. Napakaganda ng mga... Mag-break tayo sandali. At sa ating pagbabalik ay, alamin natin, meron pa tayong point number 3, yung building ng legacy at ano pa ba yung mga small steps na po pwede natin gawin as application. Wag bukay nga alis, magbabalik ang Family Matters dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay.
gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina't anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, mamuna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Napakagandang awitin, no? Napakaganda. Parang nakakaiyak siya habang pinakikinggan ko. Salamat, Dang, sa pagkumpos ng napakagandang kanta na yan, no? Awitin para sa atin pong pamilya na nakasandal sa Panginoon. So, kayo pa rin po ay nakikinig dito po sa 1116 DXAS Radio Komunidad. At ito po ang programang Family Matters. At kami po ang inyong mga nakakasama, si Edna Marcelo. At ako naman, Dang Estrada, ang FEBC po ay ang Far East Broadcasting Company ay isang network na non-profit, non-commercial, donor-based radio station. At kami po ay sumasahim papawid dahil sa katapatan ng ating Panginoon. At kung kayo po ay nais maging bahagi ng ating ministry, ay pwede po kayong mag-scan ng QR code. Nandiyan po ang aming GCash at ang aming BPI. Kung kayo po ay magpapadala ng inyong financial support, ay mag-message po kayo sa amin para aming ma-acknowledge. Maraming salamat po sa inyong partnership and God bless po sa inyo. Yan. At tunay nga po na kayo po ay nakikinig dito sa Family Matters. Happy listening po sa lahat po ng nakikinig dito po sa atin pong stasyon at ganunin po sa atin pong Facebook Live, no po. At sa iba pa nating
tagapakinig sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. So i-share po ninyo sa inyo pong mga kamag-anak, mga kaibigan na nasa ibang bansa na meron ho tayong programang Family Matters, hindi lamang po Tuesday, kundi simula po Lunes hanggang Sabado sa ganap na siyam at kalahati ng umaga. 9:30 a.m. Yes. po, no, every day. Ayan, hinahanap ko tinitingnan ko sana sino yung mga kasama natin ngayon na nakikinig kasi Nakikinig. hindi ko makita ngayon sa FB natin. Medyo Mhm. mahina ang ating internet. Pero maraming salamat po sa inyong pagsama and happy listening. Alam natin na sumusubaybay yung ating mga tagapakinig. Sabi nga ni Ate Edna, paki-share, paki-like, live na live tayo sa ating FB page. Pwede rin mag-message sa ating 0916-296-6625. Kahit na nga hindi sila nakakasubaybay ng 9:30, ay pwede nilang balikan ang ating broadcast anytime, 24/7. Punta lang po kayo sa ating FB page, 1116 DXAS, your community radio. So kanina, pinag-usapan na natin Yan. yung dalawang puntos na pwedeng dapat marunong tayo mag-budget, wise spending and saving, pati maging resourceful na mga kababaihan. Ngayon naman ay point number 3, magbi-build naman tayo ng legacy. Hindi lang tayo consumer, nagiging investor din tayo. Kasi nakikita natin na yung pera ay tool. Hindi ba na mahalagang bahagi siya ng ating buhay. Sabi nga, ay ito'y bagay na mabuti at pwede ding maging masama. Depende sa pag-handle natin. Kaya nga yung Proverbs 31 Gamit. woman, hindi siya takot sa mga bagay na kagaya sabi doon, not afraid of the snow. So, kumbaga pa sa sa konteksto nila, yan yung panahon na sobrang lamig. At sa atin naman, pwedeng bagyo yan. Kaya di ba mga bagay na hindi natin inaasahan, kagaya ng mga karamdaman nga, yung mga biglang tinamaan tayo ng mga financial distress. Yan. So, kaya ang matalinong Mga emergency. yes, ang matalinong babae ay nag-i-invest, nagpe-prepare. Diba? Sabi doon sa verse 21, when it snows, she has no fear for her household, for all of them are clothed in scarlet. Ibig sabihin, naka-prepare. Merong emergency fund at nakahanda. Diba? Parang yung mga langgam. Diba? Wise yung mga langgam kasi nag-iipon habang it's summer. Okay? Habang wala pang bagyo, wala pang ulan, nag-iimpok sila. Para pag dumating ang bagyo, nandun sila sa loob ng kanilang lungga, hindi magugutom. Dahil nakapag-ipon sila. Financial confidence, sabi doon, strength and dignity are her clothing. She can laugh at the days to come. Ibig sabihin, hindi nag-aalala dahil napaghandaan yung mga bagay na mahahalaga. Diba, Ate Ed? Hindi nagpapanik kasi may kumpiyansa ka na meron kang ilalabas, meron kang gagastusin kapag lalo na doon sa emergency, hindi natin inaasahang mga pagkakataon sa buhay. Kasi nakukontento na lang tayo na ito yung mga kailangan kong paghandaan. Pero may mga instances na nangyayari na hindi natin kontrolado. So, binibigay din sa atin ng wisdom ng Panginoon na yung preparedness natin doon sa Ayun, nawala si Ate Edna sa linya. Sige, hanapin natin at babalik lang din siya. So, napakahalaga po nito na magkakaroon tayo ng mga preparedness po natin. investment. Ate Ed, medyo nawala ka sa linya. Sige daw, ano yung mga sinabi mo ulit? Nawala ka sa linya. Ayan, okay. Bigla Sige, siyang tuloy, nag-stop. Ate. Baka pwede mong i-off na lang Yun muna po, yung no, camera para medyo kasi. Okay. Ayan. Sige daw, Ate.
So, yun po, no, na yung nabanggit ko po kanina, hindi lang po natin pinaghahandaan yung mga bagay na alam na natin na usually ginagawa nating, yung mga alam na natin na pagkakagastusan natin, kundi ito, nagpiprepare ho tayo dun sa mga bagay na hindi natin inaasahan, no? Halimbawa, nagkaroon ng shortage, kung may mga pagkakataon na may nagagamitan ka ng mga itinatabi mo. So, ito, dapat meron pa rin ho tayo ng yung confidence natin na financially stable tayo, na hindi tayo mangangarag, hindi tayo magpapanik, no, doon sa mga pagkakataon o sa mga panahon na tayo po ay may mga kakulangan sa atin pong pinansyal na pangangailangan. Mhm. Ito yung minsan may conflict to sa pag-iisip natin 'di ba, Ate Ed, na inisip natin, si God naman magpo-provide. Hindi man talaga yan magkukulang si Lord. Tama yon. Kasi yun man yung promise niya. Pero meron ding tinuturo si God sa atin to be prudent, to be wise, to be good stewards. Hindi ba? Na hindi natin sinasayang yung mga biyaya niya ngayon sa atin. Na habang malakas tayo, meron tayong kakayahan na mag-ipon, meron tayong kakayahan na i-manage yung mga blessings na meron tayo kasi darating at darating yung mga bagyo ng buhay. Ngayon nga lang, di ba? Nararamdaman natin yan. Inflation. Okay? Minsan, ano ba yung inflation na yan? Yung inflation, ang simpleng salita. Dati, 2,000, yung 1,000, year 2000, yung 1,000 pesos natin, malaking halaga na yan. Siguro, yung cart natin sa grocery, 2 cart Totoo pa yun, yan. di ba? Pero ngayon, nako, ang 1,000 natin, basket na lang siguro. Hindi ba? So, yun yung inflation. Ibig sabihin, yung halaga ng pera natin nananatili, pero yung value niya, lumiliit ng lumiliit. So, kaya napakahalaga na meron tayong preparasyon. Lumiliit. Diba? Nakakapag-impok tayo, kaya nga tignan natin ang langgam kasi meron siyang katalinuhan. Diba? Dapat meron tayong segment, utak langgam. Diba? Na yun yung pagiging matalino at nagiging nagiging Oo, wise naalala. sa pagbibuild. At tinuturo din natin yan sa ating mga anak na hindi lang tayo yung parang di ba yung natin, metaphor is, galit ka ba sa pera? Kasi parang pagka merong natanggap, sige, bili na lang ng bili. Sabi nga, yan, bukas na katunganga. Ano yung una doon? Gasta ng gasta ngayon, bukas na katunganga. Kasi nga, hindi napagplanuhan. Ubus-ubus biyaya. Yun. Ubus-ubus biyaya. Yung pangalawang part lang yung naalala ko. Bukas Bukas na na katunganga. Di ba, ang gaganda, ang tatalino ng mga sumusulat ng mga, sa lawikain natin. Na talagang napakahalagang maituturo natin sa atin, mga anak, at ipapractice natin siya. So, buying things daw is liability. Pero pagka yung binili natin ay magdadagdag sa atin ng asset, ibig sabihin, yun ay investment. Okay, so halimbawa, bili daw ng sasakyan. Liability siya kapag yung sasakyan mo ay hindi makapagbibigay sa iyo ng kita or income. Pero, di ba yung mga matatalinong businessman, Kita. bibili sila ng sasakyan para gamitin sa business kasi doon isasaka yung mga mga produkto nila, hindi ba? Pero syempre minsan yung sasakyan natin hindi naman lahat talaga pang income, pero mahalaga siya para sa pamilya at panggamit ng pamilya. Ang mahalaga doon is kaya natin i-sustain, hindi ba? So talagang napakahalagang skill nitong pagbabudget, pag-iisip, pag-iipon, at pagpaplano. Sabi nga, ang reflection question nga natin dito sa point natin na to, Ate Ed, is pagka merong emergency na mangyari bukas sa ating pamilya, meron ba tayong mahuhugot o mag-fundraising tayo or uutang tayo sa ating mga kakilala? Or, ngayon ba ay pwede na nating simulan yung ating emergency fund? So, magandang reflection question yan. Actually, ako, Ate Edna, binibuild ko pa din yan. Pero, sabi nga nila, one step at a time, kahit unti-unti lang, mabuild natin yan siya. Kasi, napakahalagang bagay na meron tayo niyan. Diba, Ate Ed?
Nandyan ka Alam mo, pa ba? nakaka-encourage yung ano mo, no, yung tungkol sa mga langgam. Di ba sabi nga sa Proverbs 30:25, yung mga langgam, maliliit lang siyang mga creatures, no? Maliliit nila. Pero grabe yung strength nila na yung mga nakikita nilang pagkain na pwede nilang ihin sa kanilang kaharian. May kaharian sila. Na, yung ano no, na makikita mo doon kung gaano sila katalino na baka pagdating ng tag-ulan, wala tayong makuhang mga ganitong pagkain. So tayo rin ano, minsan tayong mga tao kasi masyado tayong ano to na masyado tayong nakakakita ng maraming mga pagkakataon o yung mga bagay na nakaka-attract sa atin para bilhin, no? So, minsan mas napaprioritize natin yung pagbili natin ng mga bagay na hindi kailangan. Kaya ang nangyayari, dito po tayo nawawala ng kakayahan na makapag-save din para sa ating pong mga pangangailangan sa araw ng bukas. So kumbaga hindi lang tayo dahil ngayon na hindi tayo mag-iisip na ano nga ba yung para sa araw ng bukas. Hindi tayo kasi nabubuhay na pang isang araw lang. So dapat napiprepare din natin yung ating mga financial na pangangailangan sa darating na araw. So Yes. kumbaga, yung sabi mo kanina, Dang, yung emergency ilang buwan ba yun? So parang 6 months no, na dapat meron 3 to kang 6 ganong months. emergency fund Mhm. sa pamilya, no? Kasi mahirap nga kapag nagkataon na mawalan ka ng kakayanan na makapag-provide sa pamilya. Correct. Yung pagbabudget, hindi yan pagiging greed. No? Na isipin natin, ako baka nagiging greed na ako. Hindi. It's the ability to be good steward. Okay? 10:26 na Ate Edna, medyo bibilisan natin to. Call to action natin. Oo, call to action natin, start small. Okay? Simulan na natin yan. Kahit maliit lang yan, Yes. pero mas mahalaga magsimula ngayon. Kasi yung kalaban natin is oras, yung time, no? Na pagkadating ng panahon, yung isang kaibigan Time. natin na nakapag-ipon kahit 20-20 lang, pagdating ng end of the year, meron siyang naipon kesa sa'yo na nag-iisip na kailangan malakihan agad. 'Di ba? Siya, nakaipon na siya, naka-start small siya. Ikaw, hindi ka pa nakapagsimula. So, start small. Hindi kailangan malakihan agad. And then, skill up. Ibig sabihin, i-identify natin ano ba yung skill ko na pwedeng i-develop para maging paraan ko din na makapag-add ng value, especially finances, sa aking pamilya. And be a blessing. Ito, ibig sabihin din ito, kapag ka merong nangangailangan at meron naman tayong kakayahan at meron tayong na-budget doon, extend our blessing, hindi ba? Pati, kapag ka tayo'y nakapag-ipon at nakapagtabi, na anything mangyari sa atin, blessing pa rin Yes. tayo sa pamilya natin. Bakit? Kasi hindi sila mamomroblema saan kukuha ng pera pagka tayo'y nagkasakit, pagka tayo'y, di ba, minsan meron akong naririnig namatay, tapos hindi nila alam saan kukuha ng even pangkabaong. Kasi wala talagang naipon, wala man lang naitabi para sa mga pagkakataon na gano'n. So, yan ay ating paalala. Ay, ang mahal-mahal mamatay. Yun na, mahal. Actually, mahal na magkasakit, mahal pa mamatay. Kaya ang ating paalala sa ating mga mga kaibigan, mga na nakikinig ngayon, maghanda po tayo pagdating sa ating finances. O ayan, 10:28 Ate Edna, batiin lang natin si Apriniel Delorio, tsaka si Joash Bukirin. Ayan, si Joash ay host natin yan sa Saturday program natin na may kasama ka para sa ating mga PWD. Tapos isa pa, Hello nag-comment po sa atin. inyo. Nag-comment sa atin, Ate Edna, si Dang Manalo. Sabi niya, maaaring hindi po tayo masyadong magpakampante. Siya. Magpakampante kung ano yung meron tayo sa ngayon. Kesa po, di natin tiyak ang mga susunod na panahon. Ayan, happy listening po sa inyo. At salamat sa inyong pagsama Hello, sa Ate atin. Dan. Ayan, Ate Dang Manalo, salamat po sa inyong pagtutok. Ayan, ako, again, ang Church faith ating, namin siya. Pray God. yes. Okay, again, ang ating paalala sa ating mga tagapakinig,
maging mabuting stewards po tayo ng mga blessings ng Panginoon. Diba? So, yan, ako, magkarinigan tayong muli sa Amen. ating next week sa Family Matters, sa ating Tuesday edition ng Family Matters. Pero, bukas, syempre, mapapakinggan muli ang Family Matters kasama ang ating mag-asawang Kuya Jerry at Ate Love para naman sa marriage edition, Wednesday edition ng Family Matters. Pag Thursday naman ay ang mga senior or elderlies kasama si Ate Marlene at ang aking mother dear na si Lola Zenny. At pag Friday naman, ang ating parenting edition. Ang paalala natin, Ate Edna, maging wise sa ating mga kaperahan. Diba? Blessing yan ng Panginoon para sa atin. Kaya Amen. dapat mabuti tayong tagapamahala. Magpapaalam po kami pansamantala. Ako po si Dang Estrada, kasama si... Edna Marcelo. Salamat Kuya Romel Paulino sa pag-alalay sa atin dito sa studio. Susunod ang programang Radyo Singkaman kasama si Uto Umubin. Ang Family Matters po ay kasama niyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless everyone.